Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Riyadh. Okay, sa lahat ng mga OFWs natin, no, talagang kayo po ang superhero ng ating bayan at ang mga kabataang Pilipino na tinuturing natin na future ng Pilipinas, ay yung mga nanonood ngayon, no? Maraming salamat. Welcome sa ating show. Wala na tayong pasakalye, diretso na sa usapan. Alam nyo ba mga kaibigan na sina Larry Gadon, Richard Heydarian at Percy Sendenya ay kinasuhan na sa Supreme Court dahil sa kanilang mga sinabi tungkol sa desisyon ng Korte Suprema kay Vice President Sara Duterte. Boom! Kalaboso na ba sila? O ito ba'y isa na namang political circus para iwasan ang tunay na issue? Kami ngayon ay magbibigay ng hard-hitting na komentary puno ng katotohanan, katatawanan at malalim na pagsusuri para sa inyo mga kabataan at OFW sa Hong Kong, Canada, Japan at kahit saan pa man. Target natin 100,000 subscribers. Kaya't i-click na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming ad revenue. Para sa mga nasa Sydney, Toronto at Doha, ito'y para sa inyo. Ngayon, tatalakayin natin ang kontrobersiyang ito. Bakit kinasuhan sina Gadon, Heydarian at Sendenya? Ano ang sinabi nila na nagpapalit sa mga abogado, no? Nagpagalit sa mga abogado at bakit parang laging may ganitong drama sa Philippine politics? Let's dive in. Okay, nung July 2025, 2025, nagdesisyon ang Supreme Court na ideklarang ang constitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang rason, nilabag nito ang one-year bar rule at kulang sa due process. Pero ang sumunod na kaganapan, parang teleserye. Si Larry Gadon, ang ating controversial anti-poverty czar, ay hindi napigilan ang bibig. No, sa isang panayam, sinabi niya, ang Supreme Court tuta ng mga Duterte. Ouch! Hindi lang yan tinawag niya rin si Chief Justice Alexander Gesmundo na parehong pangalan. Aba, Larry, parang ikaw ang tuta ng kontrobersiya si Atty. Ferdinand Topacio isang kilalang Duterte loyalist, ay agad na naghain ng indirect contempt case laban kay Gadon. Pero teka, si Gadon pa nga ba ang nagsasalita ng ganyan? Hindi ba siya ang disbarred lawyer na kilala sa mga viral na rant? Ay, talagang namakyu pa nga siya minsan, di ba? Okay, samantala, sina Richard Heydarian at Percy Sendenya ay kinasuhan din nina Attorney Mark Tolentino at Rolex Suplico. Si Heydarian sa kanyang Facebook post, sinabi na 13 sa 15 na Supreme Court justices ay appointees ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Implication, parang sinasabi niyang bias ang korte. Si Sendenya naman, Bayan Party List representative, ay tinawag ang Supreme Court na Supreme Cuddler ni Sara Duterte. Grabe ang tapang, no? Pero ang tanong, tama ba ang ginawa nila o sobra na ba ang kanilang mga salita? Para sa mga kababayan natin sa Cebu, Davao at Dubai, let's break this down. Ang indirect contempt ay parusa sa mga sinasabing nakakasira sa integridad ng korte. Pero hindi ba't bahagi ng demokrasya ang pagkritik sa gobyerno, kabilang ang judiciary? Mamaya, titignan natin ang dalawang panig ng isyong ito. Pero bago yan, i-like mo muna ito At para sa mga nasa Singapore at Qatar, mag-super thanks na rin please kayo para tuloy-tuloy ang ganitong content natin. Okay kung ikaw ay nasa Toronto, Vancouver o kahit sa Jeddah, kilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa drama na ito. Larry Gadon, ang dating abogado na disbarred noong 2023 dahil sa kanyang sexist, abusive na mga salita laban kay journalist Reysa Robles. Ngayon, siya ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ni Pangulong Marcos. Pero teka, kung siya ang advisor laban sa kahirapan, bakit parang mas marami siyang oras sa pagrereklamo kaysa sa pagtulong? Gadon ay kilala rin sa kanyang mga stunt like challenging Topacio to a singing contest sa Malari. Sa karaoke na lang kayo maglaban.
Okay, Richard Heydarian, isang political analyst na madalas makita sa international media. Ang kanyang sinabi tungkol sa Duterte appointees ay totoo. 13 nga sa 15 justices ay hinirang ni Duterte, pero bakit kinasuhan? Sabi ng mga abogado, ang post niya ay malicious at parang sinasabi nilang independyente ang Supreme Court. Pero sa totoo lang, hindi ba't facts lang ang sinabi niya? Okay, pero si Sendenya, no, Akbayan Party List Representative na walang takot na nagsalita laban sa desisyon ng Supreme Court. Ang kanyang Supreme Cuddler comment ay hinintay na raw ng mga Duterte supporters para gawing armas laban sa kanya. Pero si Sendenya bilang miyembro ng minorya sa Kongreso ay kilala sa kanyang advocacy para sa karapatang pangtao. Okay, para sa mga nasa Los Angeles, Sydney at Hong Kong. Ang tanong, ano ang motibo ng mga kinasuhan? Sila ba'y nagsasabi ng totoo o sadyang naghahanap ng atensyon? At bakit parang laging may ganitong drama kapag may Dutertes na involved? Mag-comment kayo sa baba, anong tingin ninyo? At para sa mga nasa Makati at Manila, i-share ito sa mga kaibigan nyo. Ngayon, para sa ating mga kababayan sa London, Singapore at Davao City, tignan natin ang dalawang panig ng isyong ito. Sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang mga sinabi ni Nagadon, Heydarian at Sendenya ay sobra na. Ang pagtawag ng Supreme Court ng tuta o cuddler ay hindi lang bastos kundi nakakasira sa tiwala ng publiko sa hudikatura. Ayon kay Topacio, bilang mga abogado o dating abogado sa kaso ni Gadon, may responsibilidad silang panatilihin ang dignidad ng korte. Si Atty. Tolentino naman ay nagsabi na ang pahayag na ito ay deliberate at malicious, lalo na't ginawa sa publiko. At para sa mga nasa Riyadh at Dubai, isipin nyo, kung ang Supreme Court ay nawalan ng kredibilidad, sino pa ang magdidesisyon ng mga mahalagang kaso? Kung lahat ay pwedeng magmalabis sa pagkritik, baka maging kaguluhan ang sistema. Kaya naman, para sa mga supporters ng panig na ito, ang contempt case ay para protektahan ang integridad ng korte. Pero teka, sabi ni mamamayang Liberal Party, no, Representative Leila de Lima, ang mga ganitong kaso ay taktika lang para patahimikin ang mga kritiko ng mga Duterte. Si Sendenya rin ay nagsabi na ito'y modus operandi ng mga Duterte supporters para pigilan ang lehitimong pagpuna. Si Heydarian naman, kalmado lang. Sabi niya, I have full confidence in our highest court not to bother with such frivolity. Aba, parang nasa Netflix series siya Okay, para sa mga nasa Toronto at Vancouver, ang tanong, hindi ba't bahagi ng demokrasya ang pagpuna ng gobyerno sa kabilang ang korte Kung totoo ang sinabi ni Heydarian na Duterte appointees ang karamihan ng justices, bakit siya kinasuhan? At si Sendenya bilang kongresista, hindi ba tungkulin niyang magsalita para sa publiko? Mga kaibigan, parang sini ito Si Gadon na disbarred na ay parang kontrabida na laging bumabalik. Si Heydarian parang profesor na nahuli sa Twitter war at si Sendenya naman parang superhero ng minorya na laging handang lumaban. Pero seryoso ang tunay na tanong, sino ang tunay na nanalo dito? Ang Supreme Court ba o ang mga abogado na naghahabol ng atensyon? Mag-comment kayo sa baba mga kababayan sa Singapore at Sydney. Okay, para sa mga nasa New York, Milan at Cebu City, bakit mahalaga ang isyong ito? Una, ang Supreme Court ay ang pinakamataas na hukuman sa bansa. Kapag siniraan ito, nawawala ang tiwala ng publiko. Pero sa kabilang banda, kapag pinipigilan ang mga kritiko, nawawala rin ang kalayaan ng pananalita. Sa konteksto ng Pilipinas, ang hutigatura ay madalas na nasasangkot sa mga political na issue. Halimbawa, noong 2018 si Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay naaw sa pamamagitan ng co-warranto petition na kinundina ng maraming bilang politically motivated. At si Gadon pa nga ang nanguna sa impeachment complaint noon. Ngayon, siya pa ang nagrereklamo laban kay Sara Duterte. Irony? Anyone? Sa ibang bansa tulad ng US at UK, ang mga korte rin ay napupuna pero protektado ang freedom of speech. Kaya't para sa mga OFWs natin sa London at Los Angeles, ang tanong hanggang saan dapat umabot ang pagpuna sa korte? At bakit parang laging may ganitong drama sa Pilipinas? Okay, mga kaibigan, parang reality show na ito Supreme Court Edition. Ang mga abogado parang contestant na nag-aagawan ng spotlight.
Pero seryoso ha, ang tunay na issue, paano natin babalansehin ang respeto sa korte at ang karapatan nating magsalita. I-share nyo ito sa mga kaibigan nyo sa Qatar at Hong Kong ha, para sa mas maraming makapanonood. Okay, ngayon, para sa mga nasa Manila, Davao at Dubai, ano ang susunod? Ang Supreme Court ay magdidesisyon kung tatanggapin ang mga contempt petitions. Pero sa totoo lang, hindi ba't mas malaki ang issue dito ha? Ang labanan sa pagitan ng mga Duterte supporters at mga kritiko ay hindi natatapos. At si Gadon ha, parang hindi natin siya mapipigilan. Kahit disbarred na yan, nandyan pa rin siya. Naghahamon ng sing-off. Larry, mag-audition ka na ba sa The Voice? Okay, pero seryoso ha, ang ganitong mga kaso ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa Philippine politics. Ang paggamit ng batas para patahimikin ang kalaban para sa mga kabataan sa Quezon City at OFW sa Singapore. Mahalagang manatiling informed. Kaya't isubscribe na ang channel natin, i-like at mag-comment ng inyong opinion. Mga kababayan, mula Baguio hanggang Brisbane, mula Iloilo hanggang Italy, salamat sa inyong panunood. Ngayon ha, malinaw na ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Gadon, no? Haydar yan, ha? At Sendenya. Ito'y tungkol sa kalayaan nating magsalita at integridad ng ating korte at ang hinintay nating hustisya. Kaya't para sa mga nasa Makati, San Francisco at Doha, gawin natin itong viral. I-click ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo no, sa Hong Kong at Sydney at mag-super thanks na rin ha, para suportahan ang aming content. Target natin mga kababayan, 100,000 subscribers at malapit na po tayo sa 17,000 subscribers. At para sa mga kabataan at OFWs, maging aktibo sa politika, ang boses nyo ang magpapabago ng Pilipinas. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, stay informed, stay engaged at mag-iingat kayo ha. Lalo na't baka mag-challenge si Gadon ng dance-off next time. Peace out at mabuhay ang Pilipinas!